Banyo, Nikon Appliances, Active White, Zenzest, Saramed, Fry and Pop, Lily's Peanut Butter, ACR Furniture, Classic Savory, Moreishi Power Drinks, Aquabest, Zagu, Waffle Time, Brazilian Agaricus Coffee. Miss Mel Chanco would like to thank the following: Revlon, Ever Department Store, Ideal Vision, Leoptic Paris, Mariluz Jewelry, Jessie Mendez, Doktora Isabel Nasal of Clinica Dermatology. Okay, kasama niyo pa rin kami dito sa Mel and Joey. Partner, oras na naman para sa maingay na bangayan at balitaktakan at para makasali kayo sa ating debate, narito ang ating panel. Ang sabi ng marami, kung blooming ang love life, Bagsak ang karir, kung successful naman ang career, zero ang love life. hindi ba't madalas na nating marinig ang karamihan sa ating mga sikat na celebrity na sinasabing, Karir muna bago love? sa katunayan nga, tumataas ang bilang ng mga kababaihang pinipili. Maging single muna at magtrabaho. May ibang dating ito sa kanila at lalo na kung wala kang anak, wala kang ibang responsibilidad. Kalimitan dito yung mga babaeng walang responsibilidad. Pero sa kabila nito, Meron pa rin mga tao na mas pipiliin ang love kaysa sa karir. It must be in the right time, right situation. Love opens more opportunities than career. Pag wala kang love, career ka lang meron, di mag-isa ka pa rin. Ang sad nun, diba? at kahit sa mga online forum na tulad ng IGMA.tv, Marami sa mga respondents nito na ang pinili ay love. Traditionally, family naman talaga ang babaksakan natin. Magpapamilya ka pa rin. Kaya yung iba medyo naghahabol. pero kung gender issue ang pagbabasihan, Mas nagiging agresibo ang mga kababaihan sa pagpili ng karir kaysa love. Ngayon, career ang kanilang inaasikaso kasi yung career, dinadala nito yung kanilang personalidad. Nakakapagbihis sila, nakakapag-ayos sila, nakikilala sila. Mayroong mga babaeng bagong kasal na isinasakripisyo ang karir upang pagtuunan ang pagpapamilya. kung tutusin, maaari namang pagsabayin ang parehong aspetong ito ng buhay. Pero kung dumating ka sa puntong hilingin ng mapapangasawa na i-give up ang iyong karir, papayag ka ba? Okay, sa tropang oo, susundin niya daw yung magiging asawa niya at iiwanan ng karera. Kasama natin ang mataray pero sumusunod sa asawa niyang si Gladys Reyes. Yes! Akala nyo lang, hindi ako susunod sa asawa ko dahil mukha akong hindi sumusunod. Pero susundin ko ang asawa ko dahil sa ganon, ang ina ng tahanan, ang trabaho niya talaga, pangalagaan ng kanyang pamilya at mapalaki na maayos ang kanyang mga anak. Oh, tradisyonal. Kasama ni Gladys, katabi niya si Joan Gomez. Okay. Ako, i-give up ko para masubaybayan ko yung anak ko. Tsaka para may quality time ako sa mga bata. Okay. At syempre pa, may mga cheerleaders din sila, Mel. Ano naman ang masasabi ng cheerleaders ng grupo ni Gladys? O pag-ibig, ika'y makapangyarihan. Pag ikaw ang pumasok sa puso ni Numan, Career na promising aming iiwanan. Mula naman sa mundo ng mga career-oriented, Aba. hindi susunod kay Hindi, Mister. Ang spokesperson ay ang Dabber Cats natin, si Julia Clarete. Isasakripisyo ang napakaganda kong karir para sa isang taong habang buhay kong ang mamahalin. Hindi ko naman alam kung habang buhay kong makakasama. Aba! At kasama ni Julia, si Archie Benedicto. Siyempre hindi ko give up yung career ko dahil sa hirap ng buhay ngayon, di ba? Simple, mahirap ang buhay ngayon eh. Kung give up ko yung career ko, mahirapan yung family ko. Paano ngayon yun, di ba? Okay. Successful na career? Yan ang gusto natin. Maging sikat na artista. Yan ang gusto ko. Maging executive. Yan ang gusto ko. Kaya tibok ng puso, bet na muna. Okay. Simulan na natin. Sino mauna? Gladys. Syempre, pag-ibig tayo, di ba? Unang-una, love makes the world go round. At sa pangalawa, kaya nga magtatatlo ng anak namin dahil kami nagmamahalan ni Christopher. Oo. At syempre po, sa pag-ibig, alam nyo, everything follows di ba? Sabi nga, kung ikaw ay successful nga sa career, sino naman ang kasama mo sa success na yon? Kung wala naman ang iyong pamilya dahil mas pinili mo ang career over your family. Gladys, Yes, Julia? hindi mo dapat isakripisyo yung career kasi I've been there, I've done that. Hindi niya nga hiningi, binigay ko, sinakripisyo ko yung career ko, anong nangyari? Ganun.
Alam nyo, akala mo ba, ang karir o ang karera, ika nga, pagka-housewife ka, hindi na ito karir, ito ang pinakamahirap na karir sa lahat. Napakahirap mag-maintain ng isang pamilya, napakahirap mag-maintain ng isang sambahayan, at higit sa lahat, dapat syempre, laging nandun ang pamilya mo. The best things in life are free! Ay, nako, talagang napakahirap na karir niyang pagiging mother at pagpapatakbo ng household, lalo na kung yung asawa mo walang trabaho. Naku, yan ang delikado. Mahirap. Gutom, mga Halimbawa, abuke. may anak ka, tapos wala kang time sa kanila. Sa palagay mo ba, masusubaybayan mo paglaki nila? Hindi mo alam yung mga ugali na habang lumalaki? May time ka ba doon? Kaya nga time management, di ba? Kaya kailangan dapat meron kang time management, di ba? Yun lang ang kailangan natin, time management. And look at us, we have time. May mga relos kami, kayo, may mga relos kayo, wala kayong time management. Well, Hindi nga kasimple yun. alam mo, ganito yan. Ang career, alam mo, hindi mo masasabing always on the top ka, di ba? Paano naman kung biglang bumagsak ka, hindi na maganda ang career mo? At the end of the day, alam mo ba, sa pamilya ka pa rin babagsak at uuwi. Tama. Kaya nga kami nagtatrabaho dahil mahal namin ang aming mga pamilya. Gusto namin hindi sila nagugutom. Tsaka, yes. Okay. Awat na. Mabuti pa tapusin na natin to, Mel. Oh, ikaw ba, Joey? Anong pipiliin mo? Tatalikuran mo ba? Alam mo, iba ang pananaw ko dito eh. Sige, pakinggan natin. Simple lang eh. Kung mahal mo ang isang tao, wala kang dapat ipagbawal na kahit anong bagay. Very nice. Yun ang Very sa akin. well said. So, nagkataon lang, yun ang debate natin. Pero kung ako tatanungin mo, kung mahal mo ang isang tao, wala kang hihilingin sa kanyang, itigil mo to, itigil mo yun. Ang hihilingin ko lang, huwag mong itigil ang pag-ibig sa akin. Pag-ibig pa rin, yes, pag-ibig pa rin. Kaya nga mahirap eh. Ikaw. Ako naman, pwedeng pagsabayin ng dalawa eh. Hindi naman kailangan yung parang ganun eh. one over the other. Ang importante dito ay kayong dalawang mag-asawa o yung iyong kapartner ay nagkakaintindihan kung saan nyo gusto dalhin ang inyong pamilya. Hindi lang nagkakaintindihan, kayo ay nagtutulungan, kayo ay iisa ang takbo ng inyong isip. So, hindi naman kailangan na one over the other. Alam nyo, isa lang ang buwisit dyan eh. Ano? Pag yung lalaking magiging asawa mo, hiniling sa yung itigil mo ang karir mo, pero yung lalaking yun, walang trabaho. Ay, ang kapal ng mukha. Mapapatay mo talaga eh. Ano, Gladys? Ang kapal ng mukha? Makapal Naman ang ako mukha. Kasi Joey, natawa lang ako kasi alam nga naman siya, i-give up niya yung trabaho niya. Hoy, Lalaki. ito kayo. Oh. Siyempre, nagtanong din kami ni Mel sa mga 100 tao para sa kanilang sagot. Ilan ang pinili ang love kesa mag-concentrate sa career? Eto, 44. 44? 44 yung Over pumili 100. ng... Love over love. career. Oh. Ito naman ang bilang ng mga piniling magpapaka-successful at itatabi muna ang pag-ibig, 56. 56. Patunay lang yan na iba na talaga ang panahon ngayon. Dati, mga kababaihan, iiwanan ng lahat para sa pag-ibig, magpapamilya. Pero ngayon, syempre, alam na rin kasi na maraming kababaihan na kailangan katumulong Okay. sa pamilya. Okay, Yan. salamat sa inyo. Thank you very much, Julia. Thank you, Julia. Archie. Thank you. Thank you so much. At ang ating thought for tonight, mga kapuso, naman, ay mula po kay Buddha. Sabi ni Buddha, a dog is not a good dog because he is a good barker. A man is not considered a good man because he is a good talker. Ang aso ay hindi magaling na aso. Dahil magaling siyang hindi siya magaling na aso kung dahil siya ay magaling tumahol. tumahol. Oh. Katulad din ng tao, hindi magaling ang isang tao dahil magaling siya magsalita. Okay. Kaya mas mabuti pa yung tahimik, pero mapanganib. Panganib. Hindi. Hindi, ganun yan. Hindi dahil Ibig magaling sabihin, iba yung, buladas. Hindi Kaya nga nakikita buladas sa buladas, hindi nakikita, kundi sa puso nakikita. Pero ang importante sa lahat, mga kaibigan, kahit aso kayo, kahit tao kayo, maging biyaya kayo sa ibang nilalang. Always be a blessing. And always try to see the good in everyone. Hanggang susunod na linggo dito lang sa programa kung saan... Mel and Joey.